Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 3, Thursday. Amen. So, babasahin ko sa inyo yung mga Bible verses natin para sa Thursday. Romans 14:17, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." So ito ay nagpapakita sa atin na ang kaharian ng Diyos, ay hindi material. Hindi siya eating and drinking. Kundi sinasabi sa atin na ito ay righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. So ibig sabihin sa panahon na ito, ang kaharian ay pwedeng isagawa. Nakatulad ng sinasabi rito, ang laking verse na ito, na tinuturo sa atin kung paano isinasagawa ang kaharian ng Diyos ngayon. Ngayon ito. Kaya sabi niya, the kingdom of God is, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay ano? Ibig sabihin, yan ay sa kasalukuyan. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi niya, in the Holy Spirit, sa Espiritu Santo, isinasagawa ang kaharian ng Diyos ngayon. Ang Espiritu ay ang realidad ng kaharian ngayon. So, para makapasok tayo sa practical na pagsasagawa ng kaharian ngayon, kailangan ang Espiritu Santo ang ating pamumuhay, paglakad, paggawa, lahat ng ginagawa natin nasa loob ng Espiritu Santo. At syempre, sinasabi natin, ang Espiritu ay nasa loob ng ating pantaong Espiritu. Kaya yung Espiritu natin at Espiritu Santo, naihalo na siya. Kaya ang ating Espiritu ay pinaghalong Espiritu. Yan, dyan. Diyan mo masusumpungan ang realidad ng kaharian ng Diyos ngayon. So wag natin isipin yung kaharian sa darating pa. Dito ang linaw. Sabi niya, pwede mong isagawa ngayon. Hindi siya eating and drinking. Yung kaharian, hindi siya material. Kundi siya ay isang pagsasagawa sa loob ng Espiritu. At sa loob ng Espiritu, meron tatlong binanggit dito. Sabi niya, righteousness, peace, joy, tatlong bagay. At ito yung buhay eklesiya ngayon. Ang buhay eklesiya, para maging kaharian siya ng Diyos. Para makapasok siya sa realidad ng kaharian, kailangan isagawa siya sa loob ng Espiritu. At syempre, kung nasa loob ng Espiritu, tayo ay nasa kasaklawan ng katwiran. Nasa katwiran. Ano pa? Nasa joy. Joy, masaya. Nasa kaligayahan. At ano pa? Peace. Kaya kung isinasagawa ang buhay eklesiya sa prinsipyo, o sa pagsasagawa ng Espiritu, nandyan ang peace. Walang gulo. Ang ibig sabihin ng peace, payapa. Payapa. So, nawawala yung kapayapaan pag wala sa Espiritu. Kaya manatili tayo na lumalakad, nabubuhay, at nagsasagawa ng lahat ng bagay sa loob ng Espiritu. Nandyan ang realidad ng kaharian ngayon. Ephesians 2:19. Ito, maganda rin. Tungkol din ito sa kaharian at sa eklesiya. Sabi niya, so then, you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So, meron dalawang status sa mga believers. Sa isang banda, citizen sila. Sa kabilang banda, member sila. So, may pagkakaiba ito. Kapag sinabi mo citizen, ito ay citizen ng kaharian. Di ba? Citizen ng kaharian. Sabagat ang kaharian ay katulad sa isang bansa. Pag sinabi mo, ikaw ay mamamayan ng
Estados Unidos. So yan yung kalagayan. Mamamayan ka, hindi ka dayuhan, ibig sabihin nun. Hindi ka alien, hindi ka foreigner, ikaw ay mamamayan. So lahat ng mga believer ay mga mamamayan ng kaharian. Tapos sinabi rin dito, members of the household of God. Ano yung household of God? Yun yung church, yun yung tahanan ng Diyos. At pagdating sa tahanan ng Diyos, ang ginamit na term ay member. Tama naman. Hindi mo naman gagamitin yung citizen sa loob ng pamilya. Pag sa loob ng pamilya, member ang tawag. Member ka ng family. No? Pag sa bansa o sa kaharian, citizen. Kaya dual status. Sa isang banda, mamamayan. Kasi tayo ay bahagi ng kaharian ng Diyos. No? At ito ay sa panahon ngayon. Pinakikita na itong panahon na ito, tayo ay mga mamamayan ng kaharian. At bilang mamamayan ng kaharian, meron tayo mga karapatan. No? At meron tayo mga alituntunin na sinasagawa. No? Kaya yun yung sinasabi natin. No? At bilang miyembro naman ng sambahayan ng Diyos, nako, ibig sabihin, pamilya na to. Kaya, ang ganda nga may mga verses na ganito no, para baguhin yung mga paniniwala ng mga tao. Yung iba sinasabi, wala pang kaharian. Eto na nga sinasagawa nga yung kaharian sa espiritu. No, kung saan merong kaligayahan, katwiran, at kapayapaan. Kailan ba yan? Di ngayon. Ang linaw-linaw ngayon yan. At yung pagsasagawa na yan ay sa loob ng buhay eklesiya. Diba? Tapos sinabi rin sa atin, mamamayan tayo ng kaharian ng Diyos. Sinabi rin sa atin, tayo ay mga member ng tahanan ng Diyos na walang iba kundi ang eklesiya. Kaya, mga kapatid, palaging ang papaniwalaan mo ang Biblia. Huwag kang malilito. Huwag tayong malito sa mga sinasabi ng mga iba na wala pang kingdom ngayon. Parating pa lang. Ito sinasabi na nga andyan na. Amen. Okay, so, the kingdom of God is the living of the church. Ano ang kingdom of God? The living of the church. Ang pamumuhay ng eklesiya, ang kaharian ng Diyos. According to some Bible teachers, the kingdom has not yet come. Yan ang sinasabi ko. Mga guro na nagsasabi na wala pang kingdom ngayon. No? May mga guro ng Biblia, yan yung sinasabi. Ano ba yung nakikita nyo rito sa Bible na sinasagawa na nga yung kaharian ngayon sa espiritu, okay, na kung saan merong katwiran, kagalakan, kapayapaan. Wala naman sinabing sa darating pa yan, kundi ngayon nito. Ay, nako. Okay, so, some Bible teachers, according to some Bible teachers, the kingdom of God has not yet come. They claim that now is the dispensation of the church, and the next dispensation will be that of the kingdom. So, ayon sa kanila, okay, ang panahon ngayon ay panahon lang ng church. Tama naman, panahon naman talaga ng church ngayon At wala pa yung kaharian. At sa darating na panahon, itong church mawawala at yung kingdom ang papalit. Yung church mawawala yan. Mapapasukdul yan, pero hindi yan mawawala. Kasintahan yan Diba? Sa Biblia, ang eklesiya, ang kasintahan ni Kristo. Pagdating naman sa Revelation, ang bagong Jerusalem ay ang asawa ni Kristo. Ibig sabihin, yung eklesiya, naging ang bagong Jerusalem. Kasintahan na naging asawa. Diba? At kahapon, sinasabi natin, ang kaharian, okay, ay darating din sa darating na panahon. Pero yan ay ang pagpapakita na. Ang meron ngayon ay ang kaharian sa realidad. At ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Kailangan maintindihan natin yung Biblia sa iba't ibang panig. Huwag tayo magsabi ng wala o ano. Kailangan lahat ng sinasabi natin,
batay sa pagsasalita ng Biblia. Ganyan dapat. Okay, so sabi rito. But in Romans 14:17, Paul does not say that the kingdom of God shall be. So hindi nga naman sinabi ni Paul na yung kingdom o kaharian ng Diyos ay magiging ganito. Hindi niya sinabi magiging ganito. In English, he didn't say that the kingdom of God shall be. Pag shall be, magiging ganyan. Kundi anong sinabi niya? Okay. He uses the present tense and say that the kingdom of God is future. I know, present, hindi future. Ang kaharian ng Diyos ay ano? Katwiran, kagalakan, kapayapaan sa Espiritu Santo. Yan ang kaharian ng Diyos ngayon. Realidad yan. Kaya, minsan, alam nyo kasi yung mundo na linlang ng mga tao nagtuturo na hindi malinaw sa Biblia, lalo na. Marami mga ganyang tao. Mula pa nung araw, ganyan ang mga tao. Puro mga assuming. Ay, nako. Ayoko lang magsalita ng marami mga ganyan. Mga ganyan-ganyan dahil online ako. At hindi rin ako bumabanggit ng mga grupo ng mga tao. Ayokong sabihin yan. Ang sinasabi natin, in general, may mga ganyan. May mga ganyan. Kaya, tayo, lahat na sinasabi natin, ibatay natin sa Biblia. Yun ang safe. At para magawa mo yan, basahin mo siya ng maingat. Amen. Amen. Okay, so, according to the context of Romans 14, which speaks of receiving the believers, the kingdom is today's church life. Okay, so the kingdom is today's church life. Kasi nung binanggit ni Paul ang kapitulo 14 ng Romans, itong buong chapter na ito, ang tinutukoy niya yung buhay eklesiya. So, the reality of the church life is the kingdom. Romans 12 speaks of the body life, and Romans 14 of the church life. This indicates that in Romans, the kingdom life is the reality of the body life. So, yun yung laman ng Romans 14. Kaya nga sa Romans 12, buong aklat ng Romans yan eh. Yung Romans 12, ini-explain ni Paul na yung church ay katulad sa katawan. Kaya nung binanggit niya yung mga member ng katawan, ang kanyang sa larawan ay mga bahagi ng katawan katulad ng bibig, mata, ilong, na may iba't ibang function o gifts, pero isang katawan lang. Na pinapaliwanag niya, kung gusto mo maintindihan kung ano ang church, kailangan tignan mo yung sarili mong body. Mula dyan, maintindihan mo ang eklesiya sa ganyang pananaw. Hindi siya organizational, kundi siya ay isang body, organic siya. Kapag tinignan mo ang katawan mo, may mata, may ilong, may bibig, may tenga, iba't ibang sangkap na may iba't ibang ibang paglilingkod, pagpa-function, iba't ibang gift, pero isang katawan lang siya. So, yun yung pagpapakita sa atin sa Romans 12. Pagkatapos, pagdating naman sa 14, pinapakita niya na ang church life ay isang kaharian. Church life pa rin ang topic. Isang kaharian na sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na kung saan pumapasok tayo sa realidad ng righteousness, joy, and peace. At yung righteousness, joy, and peace dyan, hindi galing sa natural na buhay, kundi galing siya sa Espiritu Santo. Kaya ang realidad ng kaharian ngayon ay ang Espiritu Santo. No? At ang pagsasagawa ng kaharian ay ang pagsasagawa din ng buhay eklesiya ngayon. Amen.
Amen. Okay, so, in a sense, pag sinabi natin in a sense, parang ganyan. It is correct to say that the present age is the... Okay. Okay, ulitin ko to. In a sense, it is correct to say that the present age is the church age. Okay, so tama yun. And that the coming age will be the kingdom age. Okay, so tama din yun. So, hindi naman mali. Okay. Ang mali kasi ganito. Totoo naman sa darating na panahon ay magiging panahon din ng kaharian. Pero ang kaharian kasi nag-umpisa na siya ngayon. At darating siya sa darating na kapanahunan sa ibang aspekto. Okay, so ano ba yung sinasabi natin? Yung kingdom kasi, meron siyang at least dito sa binabanggit, meron siyang dalawang aspect. Yung aspect ng kingdom sa panahon ngayon, okay, ay realidad na kung saan sinasabi natin, isinasagawa sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo na hindi mo siya nakikita. O, hindi mo siya nakikita. Kasi ang Espiritu, hindi naman nakikita yan eh. Yan ay isang realm o kasaklawan na sa loob ng kasaklawan ng Espiritu, nandyan ang pagsasagawa ng kaharian ngayon. Kaya tama na sabihin na nandito na yung kaharian. Okay? Pagkalipas naman nitong panahon na ito, dadating naman yung kaharian sa pagpapakita na, makikita na. Dadating na kasi yung Panginoon eh. Ang Panginoon makikita na, kaya yung kaharian na idadali niya, isang kaharian ng pagpapakita, talagang maghahari na. At yan ay sa darating naman na kapanahunan. Kaya dalawang aspect siya. So yun yung tamang pag-intindi dapat. Hindi tama na sabihin mong wala pa ngayon. Meron eh. Wala pa yung pagpapakita. Kaya ang linaw ng explanation, in a sense, sabi niya, yung kaharian dadating pa lang. Pero in a sense, andito na rin. Kasi ang kaharian ay nasa realidad ng Espiritu Santo. At yan ang pagsasagawa ng kaharian ngayon. At itong pagsasagawa na ito, yan din yung buhay eklesiya ngayon. Amen. So, palagay ko kaya naman intindihin ng utak natin ito. Alam mo, ang mahirap lang minsan, yung mga iba na-occupied na ng mga maling teaching, hindi na nila masyado mapasukan. Kasi puno na sila ng yung mga teaching ng mga ganyan. Kasi dito sa mundo, ang problema minsan, maski mali yung mga teaching, inoccupy na niya yung utak ng tao, hindi mo na mabago. No, hindi mo na mabago. Kaya kailangan ng awa ng Panginoon. Kaya sa Matthew, sabi niya, blessed are the poor in spirit. Diba? For theirs is the kingdom of the heaven. Yung poor in the spirit, ito yung mga taong bukas, handang tanggapin ang mga bagong bagay na nakikita nila na mga katotohanan. At yung mga lumang bagay, konsepto, kaya nilang ibitawan na yan. Upang yung mga bagong bagay ay matamo nila. Dapat ganyan. Amen. Okay, so basahin ko uli yung kanina. Sabi niya, however, in another sense, the kingdom, okay, sense, dalawang sense kasi ito. So, basahin ko ng buo. In a sense, it is correct to say that the present age is the church age. So, tama yon. And that the coming age will be the kingdom age. Tama din yon. However, in another sense, the kingdom of God is here today. For the kingdom is the reality of the church and the living of the church. Hence, the church is the kingdom. The church is the kingdom today. Okay. At sa darating na panahon. Hindi maghihiwalay yan. Amen. Since the church is the kingdom today, it is not correct to say that the kingdom has been suspended altogether until the coming age.
Romans 14:17 proves definitely that the kingdom is the living of the church today. O yan, so malinaw na siya. No? So ang kaharian, no, maling sabihin na ito ay suspended pa ngayon. Wala pang kaharian. Sapagkat sa chapter 14 ng Romans, malinaw na pinakikita sa atin na ang kaharian ay naisasagawa na siya ngayon. At ang pagsasagawa ng kaharian ngayon, kung saan na hindi siya eating and drinking, kundi siya ay sinasagawa sa loob ng Espiritu, ay ang buhay eklesiya ngayon. Na siyang kaharian ng Diyos ngayon. Amen. So today's reading na ako. In Acts, which is concerned with the church, there is frequent mention of the kingdom. In Acts, the believers preach the kingdom of God as the gospel. The gospel is even called the gospel of the kingdom. Therefore, it is correct to say that the kingdom is altogether, Therefore, it is not correct to say that the kingdom is altogether separate from today's church life. Yung gospel nga ngayon pag pinipreach, ang pinipreach dito yung kaharian Pero sa realidad, saan ba sila nadadala? Sa buhay eklesiya. Kasi pag ang isang tao na-preach ng gospel, ang gospel ay nagdadala sa kanya upang manampalataya siya sa Panginoong Hesus. So yan yung gospel. No? At ito ay patotohanan ng pagbabautismo. Kaya pag ang isang tao ay nanampalataya at nabautismuhan, dapat madala siya saan? Sa buhay eklesiya. Pero sa John 3, sinasabi doon, ang kanyang kaligtasan ay isang pagkasilang na muli tungo sa kaharian. Tungo sa kaharian. Pero sa aktualidad, tungo sa eklesiya siya nadadala. Diba? So ano sinasagawa natin ngayon? Ang buhay eklesiya sa panahon na ito. Amen. According to the revelation in the New Testament, the proper church life is the kingdom life. If we live under the rule of the living God within us, that is under the rule of the kingdom of the heavens, we shall have the kind of life recorded in chapter 5, 6, and 7 of Matthew. We shall also have a life of the kingdom practiced in the church life. Hence, we should not separate the kingdom of God from the church. Amen. So, ang importante lang, kapag ang isang tao, siya ay nanampalataya na, dapat mabuhay siya sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Ang Diyos na ang mamumuno sa kanya. At ang pamumuno ng Diyos, hindi sa labas, hindi by commandments. Hindi na ganyan. Yan ay sa lumang tipan. Ang pamumuno ng Diyos ngayon ay mula sa loob. Ito ay tinatawag na law of the spirit of life na binabanggit naman sa Romans chapter 7 and 8 na sinasabi diyan na ang kautusan ng espiritu ng buhay ay nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan. So ibig sabihin, itong panahon na ito ay panahon ng espiritu kung saan ang espiritu ay dinala tungo sa loob ng tao. At ang tao ay dapat mabuhay sa ilalim ng pamumuno ng buhay na Diyos na nasa loob natin. Yon ay ang espiritu. At sinasabi dito, ang pamumuno ng Diyos sa loob natin ay ang pamumuno ng kaharian ng mga kalangitan. Kapag ikaw ay pinamumunuan ng Diyos sa loob mo, ikaw ay nasa ilalim ng pamumuno ng kaharian ng Diyos. Yan ay ang kaharian ng mga kalangitan. At itong pamumunong ito, dadalhin niya tayo sa kung ano ang sinasabi sa chapter 5, 6, and 7 ng Matthew. Basahin niyo yan. Yan ay ang constitution ng kingdom people. Ang saligan ng mga tao ng kaharian. Naku, malalalim yan. Mula sa chapter 5. Sinasabi niya
Dinidescribe niya kung anong uri ng tao meron sa loob ng kaharian. No? At kapag naging ganyang tao naman tayo, okay, magkakaroon tayo ng isang pamumuhay, okay, isang pamumuhay sa loob ng kaharian na isinasagawa naman sa loob ng eklesiya. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang kaharian at ang eklesiya. Nag-merge sila. Yung pamumuhay mo ayon sa kaharian. At itong pamumuhay natin ayon sa kaharian ay ang pagsasagawa ng buhay eklesiya ngayon. Kaya tamang sabihin na ang realidad ng eklesiya ay ang kaharian. Ang kaharian, ang realidad ng buhay eklesiya. So, binaliktad ko lang. Amen. In Ephesians 2:19, the term fellow citizens indicates the kingdom of God. All the believers, both Jewish and Gentile, are citizens of God's kingdom, which is a sphere wherein God exercises His authority. Amen. So, ginamit yung fellow citizen. Fellow citizen. So, dito, hindi ginagamit yung salitang Christian, ha? yung Christian, hindi naman masyadong ginamit sa Biblia yan, eh. Kundi sons of God, members of the body, saint, yan yung mga madalas sinasabi tungkol sa believer. At dito naman, tungkol sa kaharian, ang ginamit niyang term sa mga believer ay fellow citizens. Mga kapwa, mamamayan. Tayo ay mga mamamayan. No? Hindi ng lupa. Kaya sinasabi sa Biblia, tayo ay mga strangers and sojourner dito sa sangkalupaan. Mga dayo lang tayo rito. Hindi naman ito yung tunay nating citizenship. Kung nasa Pilipinas ka, Pilipino ka. Tama naman yan. Pero hindi yan. Yan ay pansamantala lang. Ang totoo nating citizen ay mga citizen tayo ng kaharian. Sapagkat ang physical na realm, Pilipino, mga ano, mawawala na yan pagdating ng panahon. Saan ka ba ng mga makakita na Amerikano, Chinese, Hapon, pagdating sa bagong langit at lupa, wala na mga ganyan. Wala na yung mga term na yan. Ngayon lang umiiral yan. No? At ang mga believer ay sinasabing maging fellow citizen na nagpapakita na tayo ay mga tao ng kaharian. Kaharian ng Diyos. Okay. At ang kaharian niya ay isang sphere, isang kasaklawan ng buhay na kung saan tayo ay ipinasok sa pamamagitan ng pagkasilang na muli. Okay. Tapos sabi niya, this citizenship involves rights and responsibilities, two things that always go together. We enjoy the rights of the kingdom and we bear the responsibilities of the kingdom. So may right tayo. May right tayo. So, mga karapatan natin ay mga kabanalan. Di ba? May right tayo. Meron tayong what is right? Tagalog. Karapatan. Meron tayong karapatan bilang mga mamamayan ng kaharian. Halimbawa, meron tayong karapatang lumapit sa Panginoon, makipagsalamuha sa Kanya. Tanggapin ang paglilinis ng Kanyang dugo. Ang dami nating karapatan. Manahan sa Kanya. Diba? Tanggapin ang kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. Naku, kadami-daming rights. Pero meron din tayong responsibility, no, na dapat isinasagawa natin. Dapat nag-EMR ka tuwing umaga. Yan ay responsibilidad. Tinutuos mo yung mga negatibong bagay sa buhay mo. Yan ay responsibilidad. Kaya may rights, may responsibility sa loob ng kaharian. Amen. Ephesians 2:19 affords us the basis for saying that the church today is God's kingdom. The citizens mentioned here are related to a kingdom, a nation, not to a family. A family is composed of members. Tama. Okay. Pag kingdom, citizen. Pag family, members. Okay. Composed of members, not citizens. Okay. Kasi family So sa family, hindi ginagamit yung salitang citizen.
No? Sasabihin mo ba, ikaw ay mamamayan ng pamilya mo na Cruz. Mamamayan ka ng Cruz family. Hindi, ang pangit pakinggan yun. You are a member of the Cruz family. Di ba? So, tama siya. O, kami, member of C family. So, yan yung sinasabi natin. Kanya-kanyang family, kanya-kanyang mga member. Pero sa pangkalahatan, tayo ay isang family. Yan ay ang sambahayan ng Diyos. Member tayo ng pamilya ng sambahayan ng Diyos. Isang family, isang napakalaking family. At ang ating Ama ay si Abba Father. Amen. Okay, so, a family is composed of members, not of citizens. On the one hand, we are members of God's household. On the other hand, we are citizens of God's nation, of God's kingdom. So, malinaw na yan. Amen. Although the church today is God's kingdom, we are in the kingdom in reality only when we live and walk in the Spirit. So, yan. Kasi reality ito eh. Ang realidad ng kaharian ngayon ay ang Espiritu. Kaya, nandun ka sa realidad ng kaharian kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Yun. So, kung lumalakad ka sa Espiritu, okay. Whenever we behave according to the old man or live in the flesh or the self, we in a practical way are out of God's kingdom. This means that when we are in the flesh, we are in the old realm of the fallen human nature, which has been foolishly usurped by Satan to form his kingdom. Diba? So, kingdom of God. Kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos. Ano ito? Ito ay kasaklawan sa loob ng buhay ng Diyos. At ang Panginoon ngayon ay ang Espiritu. Kaya para manatili ka sa realidad ng kaharian ng Diyos, dapat nananatili ka sa kasaklawan ng buhay. At ito ay magagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Pero kung nasa labas ka ng Espiritu, nabubuhay ka sa lamang, nabubuhay ka sa sarili, nabubuhay ka sa lumang tao, lahat ng mga ganitong bagay, alam natin, ay kinamkam na ni Satanas, na-occupy na ito ni Satanas. Kaya kung nandyan ka, mawawala ka sa kaharian. No? At itong laman, no, ay binuo na ni Satanas at naging kaharian siya ni Satanas. Kaya kung may kaharian ng Diyos, may kaharian din si Satanas. At tayo, meron tayong bahagi. Dahil tayo ay mga natisod na tao, nandiyan pa yung laman, yung lumang buhay, no, na kung yan ang pinapamuhay mo, no, out ka sa kingdom. Asan ka? Sa kingdom of Satan. Huwag natin isipin na kung believer tayo, lagi tayo nasa kaharian ng Diyos. Kasi hindi ito physical. Ito ay spiritual. Amen. So, marami pa kasi minsan katulad ng mga tao, believer nga. Kaya lang, hindi nabubuhay sa Espiritu. Hindi lumalakad sa Espiritu. Kundi nabubuhay sa natural na buhay. Nabubuhay sa buhay kaluluwa. Nabubuhay sa laman. Lahat ng ito ay hindi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nandun sa pantaong Espiritu natin. Pinaghalong Espiritu. Kaya, nandun ka sa kaharian ng Diyos o wala, depende pa rin kung saan ka nabubuhay. Di ba? Pwede natin sabihin, hindi ka naman masamang tao. Hindi ka naman masamang tao. Hindi naman tayo talaga mga kriminal. Kaya lang, pag hindi ka talaga nabubuhay sa pinaghalong Espiritu, andun ka pa rin sa kabilang kaharian. No? Kasi ang panahon ngayon ay panahon ng realidad sa pamamagitan ng Espiritu. Di ba? Maraming kapatid, minsan nakikita ko nabubuhay sa emosyon. Ang daling
ma-offend, magtampo, emosyon lahat yan. No? At ang iba naman, nabubuhay sa kaisipan. Ano yung kaisipan? Hindi, mali kayo, tama ako. Mali, tama. Ayan, kaisipan yan. Lahat ng ito ay kahayagan ng buhay kaluluwa. No? At dahil dyan, na-out ka sa realidad ng kaharian ng Diyos. Kala natin, lagi tayo nasa kaharian. Ha? Sa panahon ng pagpapakita, wala nang mga makadamang bagay. Lumipas na yan. Pero ngayon, nandito pa yan. Okay, so ito, sabi niya. Amen. Therefore, ayan. Kaya nga, therefore, a genuine Christian, if he lives in the flesh instead of in the spirit, may live in a practical way, not in the kingdom of God, but in the kingdom of Satan. O yan, sinabi dito. Kanina, ako nagsasabi. Ngayon, yung MR nagsasabi na kung wala ka, okay, sa espiritu, sa halip, nasa laman ka, nasa lumang buhay ka, ikaw ay nasa kaharian ni Satanas. Sahin nyo. Diba? Yan yung talagang sinasabi. At yan ang totoo. Yan ang totoo. Tanggapin natin yan. No, huwag ka nang mga tuwiran. No, ito ang totoo. Amen. So ito. So ano na to? Concluding word. Only when we live, walk, behave, and have our being all together in our spirit, not in our natural man, are we in the kingdom of God, and in reality are the kingdom of God. No? Kaya in the spirit tayo palagi. Ito yung isang lesson na walang katapusan natin pinag-aaralan. Ang maging nasa espiritu ay nasa realidad ng kaharian ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na pinapakita mo palagi sa amin, na ito ang panahon ng kaharian sa loob ng realidad na sinasagawa namin sa loob ng espiritu. Kaya dahil dito, turuan mo kami mabuhay, lumakad, gumawa sa loob ng espiritu, upang sa ganun kami ay manatili sa realidad ng kaharian. At mula dito, madala namin ang isang tamang buhay eklesiya sa panahon na ito, kung saan sama-sama kami maitayo, sama-sama ka namin mapaglingkuran, at ang eklesiya ay maging isang maluwalhating eklesiya. Amen.